sana ng gano'n. Oo. Mismo siya nagsasabi. Ay, may pastora kami. No, galing Saudi rin. Diyan. Umuwi sa Pilipinas, nagtayo ng, ginamit ng mag-church plan. Mag-church rin namin. Okay, yung background niya, yung kanyang family, kapatid, inabaptist. Yes, Baptist po. They don't allow. Yeah. Kaya mayroong Calvinism, tsaka yung isa na nag-separate Isa po yung yan. yung Arminianism. Armenian. No? Arminianism. So, okay sa kanila pa, yung mga kapatid niyan. Yung pananaw nila, later on, nung lumalaking church, na-question nila, ba't hindi mo pwede yung pastora? No? So, hindi kayong tumawag sa akin. Tumawag ng Lord sa akin. Kung ayaw ako maging pastor ito, umanap na ka ibang church. Bumalik sila doon sa church nila. Pero hindi yun nadlangan para tumigil siya maging pastora. Wala rin kasing tatayo. Ano mas gusto mo? Malis yung pastora at mawala yung church o mayroong pastora doon kasi walang tumatayo. Diba? Pag umalis ako rito, sabi niya, ang mangyari sa church. Walang na-train na lalaki, walang gustong panuway yung lalaki. And it is not a sin nang sinabi ng Lord naman na hindi lang sa lalaki to na sinasabi ko sa babae. Pero nasa inyo na po yun. Kung paano nyo bulay-bulayin yung salita ng yun. For me, I cannot see a reason. Maliban na lang unang-una, kasi nangyari ito sa church namin. Yung pastora, may asawa siya. Yung asawa niya lalaki, hindi elder, deacon lang. Pag ina-ascend daw yung asawa niyang lalaki, minsan hindi umatin na gawain na nalagay sa langanin yung pastora. No, kung minsan nakikita pa ng ng congregation na parang under 9 lalaki, yung babae, kasi nga pastora siya eh. Hindi ka naman dumalahan, hindi ganyan. May minakit ganon. So, later binungkal yon. Tapos ay nagkaroon ng revelation na kung nahirapan ka pala na ako'y maging pastora kasi asawa ko ay ganon, bumaba siya para lang sa relationship nila mag-asawa. Kasi napapansin ng congregation hindi sumusunod yung lalaki doon sa asawa niya. Mga ganon. Not because na it violates the law of God. Hindi. Minsan isasalang-alang mo yung relationship na. Kung sino man gusto magpastor naman, tumayo. Malungkot. Yung issue ng iba ay magiging issue mo. Magandang ito nag-aaral. Okay na yan. Si Kuya nag-isip ang tatanong eh. Nagtataka po ako sa Nabibitin lahat. Ibuntongin na. kasi nabanggit nyo kanina na yung kaya ako nabanggit yung vision, naisip ko, nagkaroon kayo ng vision. Kaya meron kayong meron kayong Kalaman. gift na magpagaling. Kasi kinentin nyo kanina eh. Na naitanong ko yung tungkol sa vision, baka na-encounter nyo ng visions. Madaling bang sabihin kasi na may vision ako, naku, darami tayo. Marami tayong mga Bible study. Pero kung di inspired ng Lord, hindi mangyari. I was inspired, kaya nang sabi ko yun. At matapang loob ko kasi galing sa Lord. Narinig ko yun. Yung mga ganun ba na vision. At susuportahan man ng Lord yun kasi sa kanya galing. Okay. When it comes to, sabi niyo, mga miracles, yun ang unang gagawin ng Lord, no? To qualify you sa ministry. Tayo, hindi lamang tayo makapagsisave ng Muslim kung walang miracle. Kung hindi na makita ang patay na buhay, ang pilay, hindi maniwala sa atin. In my early days dito sa Riyadh, meron
i-refer sa akin na baldado na Saudi, na aksidente. Hindi makagalaw, patay mga ugat niya. Pinapunta sa akin ng isang servant, Nepalese, ni-refer sa akin. Pinunta ko, Bible study, pray. Pray, speak declaration. 1 week, pray. 2 weeks, pray. After 1 month, tumawag sa akin, Pastor, go in my house. Come, beautiful, good news. Punta ako, kala ko yun eh. Yung amo niya, dati binubuhat yun eh. Papunta sa upuan, doon na higaan. Ano, Pastor, hindi na yun nagpapabad, nakakapunta na yan sa upuan. Nakakaupo na, nakakaiga. Baldado, talagang siya. Pero dumalo yung mga dugo. Naniwala. No? Pumilit na dumalo sa church. Bumili siya ng van, yung merong elevator ng kanyang wheelchair. Na-modified. Oo, bumababa, binababa yung elevator. Yun. 1 month dumadalo sa church, pero marami nakapansin na Arabo. Sabi ko, go to our embassy, refer kita ron. Naniwala siya na may Diyos. Yan eh. Makatulong niya, tumanggap sa Panginoon. Without miracles, salita ng Lord na ang sinabi namin eh. Ang uwi mo lang, debate. Magdidebate ka, pero pag nakita no, yung sabi ko sa inyo, yung may-ari ng building sa Jeddah, nakadalo eh, tibeni, napagaling siya eh. Ayun. Yung isang cupbearer ng isang palasyo, may 2 siyang room na malaki. Member namin yung cupbearer eh. Kapag Muslim ang kanya, bisita nung Sikh, dadali niya sa pang-Muslim. Pag Christian, dadali niya sa pang-Christian. Ibubukas niya yung wall, cortina. May mga verses, may picture. Naniwala sa Panginoon. Wine bearer siya ng Pilipino. Pakita niya talaga. May-ari ng Aleresa. Ayun kasi Muslim. Pero hindi na pwedeng pakita na hindi siya nagtutub, hindi nagsasala. Record pa rin kasi mawawalan sila ng inheritance. Itatakbil sila. Merong Saudi rito, ang pangalan niya Paul. Siya nagbibigay ng Paul. Pinalitan pangalan niya. Nakatub pa rin, pero punta ng mosque, naglalagay ng mga gospel tracts. Iwanan niya. But, ito tayo, stress na. Merienda na. May tanong pa? Okay na? Teddy, may tanong pa? Ate. Ate Ceci. Pwedeng mag-share mo na ako? Maging karis ka? Ah, sige. Share mo na ako pwede? O kasama ko? Dapat. Ikaw, pinatulog kita dyan, bangon ka na. Oy. Kanina pa yan. Sinabayan na tuloy ng isa ron. Tawag siguro niya ako, invite dito, nakakatulog eh. Sandali na. Wala pa rin tulog yun sila. Mas 4 lang yun. Pumiyak mas 4. Magkasalita ka na ba ate? May natira pang teaching. Meron pa. Dalawa. Ikaw makakita na tutulog po yung Siya pala yun? Stop. Siya pala yun? Umiyak si Pastor Joe, Pastor Roger. Huwag ka may sinig. Wala ko may nahulog eh. Kala ko may cellphone na ano. Hindi ko mapigilan sa tawa, kinagat-kidila ako. May comedy, no? May comedy. May seryoso. Sa record pa naman yun. Record pa. Tapos, pastor. Saan galing? Kala ko may cellphone dito kanina. Patingin mo. Taka pa eh. Kaya kanya, hindi na po yun. Pwedeng i-post yan eh. Pagtingin sa maging
qualified yung tatayo ko. Lalong-lalo na po sa pulpit. Napaka-ingat po tayo dyan kasi talagang we are that world is holy, so we must be holy. Diyan kasi po sumisingit yung kalaban kapag may isang tumayo na merong something na bagahe. So which is na dapat po siguro pastor yung sabi mo nga po kanina, nagrema po sa akin na okay lang na walang gagamitin as long as na wala pang qualified na tatayo, okay lang na paulit-ulit po ba yung tatayo doon na qualified, okay lang po ba yung pastor? Na kasi based on our experience po, yun po kasi talaga yung inatake ng kaaway, yung ginamit sa pulpit na is not worthy. So sa ganung pong case, pastor, meron po bang sanction dun sa tao na dapat ibigay ng isang pastor? Halimbawa po, hindi po muna siya patatayin for how many months po, as long as na makita natin sa kanya yung transformation at repentance na dapat niyang gagawin. So, yun po yung iklaro ko lang na okay lang po ba yun na kahit yung tao na yun na qualified, paulit-ulit na gagamitin, especially sa message po, okay lang po ba yung pastor? Kung hindi nagsasawa yung mga tao. Ah, At hindi kan message. Kan, nakalata. amen po. But everyone who stand here na mag-deliver message, kumukuha yan sa Lord. No? At kung yun ang arrangement, walang tatayo, siya lang, inaibig mo sabihin. Amen. Pwede naman yun. No? As long as walang na-train or walang pwedeng tumayo. Pwede mag-invite siya. No? Pero be sure na invite niya ay talagang ano rin yung level. Rooted din po. Oo. Ang mananampalataya tayo kasi ay minsan hindi man natin nasasabi yan. Pagdating ng message, alam ko na yan, magsisiyar. Lalo na kung sa giving, talagang mag-excuse, magsisiyar, alam magbigay, no. Yung mga tao, hindi natin alam yung kanilang kuha na, okay, siguro nandiyan. Ito na naman ang message sa isip niya. Wala mong problema sa tatay, ang problema doon sa makikinig talaga. Amen. Ayun po, amen po. Halimbawa po kasi hindi natin masasabi din yung halimbawa, yung makikinig na alam nila yung qualification ng tao tatayo sa pulpit. So, hindi po kaya yun makakaapekto sa iglesia kasi yun yung magiging katitisuran po eh. Then, sino nagpatayo ng mananagot? At bakit pinatayo? In the first place, alam nang nagpapatayo, yung ganon. No? Ngayon kung merong usok pa lamang ay dapat napipigilan yun. Napag-usapan. Okay? Na napag-agrihan na. No? Pero ang kwa naman ay bakit tumayo? Na may issue ba? Ganun ang ibig sabihin. O palaging tumatayo na may issue. Dalawang tao, pastor, yung nangangago doon. Ha? Dalawang tao yung tinutukoy niya. Yung isa ay palaging siya. Pero qualified, sabi mo eh. Ano po, halimbawa, merong nakitaan, halimbawa sabihin na po natin na alam ng mga listeners na meron tong something na may something na bagahe po, sabihin na po Pero natin. yung nagpatay, hindi alam. Yun po yung hindi natin alam kung alam nung nagpatayo. Kaya mas maganda po siguro na magkaroon ng yung meeting muna bago italaga yung tao na tatayo. Yun po siguro yan. Tapos, Kasi maraming klaseng pagtayo dyan eh. mm, Ano bang presider, worship leader, ano bang level nun tatayo. Pero lahat na dapat nun qualified para tumayo. Na kung hindi alam nung nagpapatayo, meron palang issue yan, meron naman sana dapat na core siya na nagsabi, huwag po na po patayin natin yan kasi may issue. opo, yun po yung point ko po sana. Oo. Pero nangyari na. Sa mga previous na experience ko, nangyari na po. Yung mananagot yung patayo. At kaya po, to encourage lang din na dito sa dinadalawa namin pansamantala na talagang
the pulpit is very holy. Mm. Kailangan talaga, we must surrender and repent to our God yung mga kasalanan natin na magiging magiging katisisura ng mga listeners. Yun po kasi yun nga po, based sa mga experiences po namin, yun yung naging problema. So, isa pa po, Pastor, na yung dun sa about sa mga visions, sa mga napapanood po natin sa YouTube, mga kapatid, yan to encourage lang po na hindi natin kailangang matakot sa mga, kasi yung mga social media like YouTube, yan yung ginagamit ng kaaway upang matakot tayo sa Christian. Kaya nga, we are here na mag-aral. We have to be prepared. Kung ako po yung tatanungin nyo, ay kung ako ay ready na umuwi sa Diyos Ama, sasabihin ko pong amen ako. Kasi alam ko po yung faith ko sa Lord. Kaya to encourage lang po na huwag tayong paapekto sa mga news. Kasi nasa Bible po lahat yan. Kung from the Old Testament to John the Baptist and through Jesus Christ, nangyari na po yung nasa Revelation. Yun na lang ang hindi na mangyayari, pero lumalabas na po yung iba. Pero kung tayo ay Spirit-filled Christian po, hindi po tayo dapat matakot kasi tayo ay alam natin yung pupuntahan po natin. Mangyayari naman talaga yung kanyang pagbabalik. Yun nga lang, are we prepared? Are we are we ready na kunin ng Lord? Baka nga pagdating ng Lord, no man knows a day kasi only God the Father knows a day. Yes. So yun, napaka-importante, gaya nito, madad na tayo ng Lord na nag-aaral ng salita niya, yun nandun yung natin, very tayo, confident na, Lord, be sure. So, hindi tayo dapat, iwasan po natin umalo tayo sa mga YouTube. Kasi, magsisink in sa atin yung spirit of fear. Yun po ang lang, yung Kasi, maniwala tayo, we have to trust in God. Makakasama niya tayo sa kanyang pagbabalik. Kung tayo po ay talagang papatuloy sa kanya. Amen. Kaya yun lang po, to encourage po, Pastor. To God be the glory. Amen. Sige, okay na po. Merienda po muna. Tapos mamaya, sharing na lang. Kasi yung lesson is nakuha na rin naman eh. May mga, pag-isipan nyo nila yung mga tanong mamaya, ano yung mga Sunod, pag na-invite ulit ako na sasama ko iba. Marami pang tuturo kasi kayo. Meron din kayo. May pasok ba kayo bukas? Meron na. Hanggang gabi sana tayo. Sige, mag-enjoy natin muna. Kakain na ba? Apo. Okay lang. Tanong walang camera, sabi ni Pastor hindi daw siya OFW. Ano po kayo? Kristiyano. Tourist. Hindi pa ako. Hindi siya nagkatrabaho. Ano yung ibig sabihin niya? Sana all. Nagtatrabaho lang siya sa Lord. Sa Lord lang. Nagtatrabaho siya sa Lord. 2000 pa lang, kinibab ko yung engineering ko. Yung nakita niyo yung sa may damam, yung parang nakagano na building, project nila yun. Yung parang Oo. Hindi daw kasi siya OFW. Pas, nagulat din ako eh. Project nila yun, nilapas na. Prior kasi ang tagal. Ano yung project nila? Visit visa, tourist. Tapos ano po, every Nung